Sa store ng barbecue ng aking kapatid, uminom ako ng isang bote ng beer at nagsimulang maglabas ng aking sama ng loob. Hindi ko na kaya ang aking mapapangasawa, naglalagay siya ng yeah sa aking telepono, kahit na kung sino man ang live streamer na pinapanood ko. Kailangan kong isulat lahat sa isang maliit na notebook. Siya ay napaka-strict, kontrolado ng kanyang mga kakaibang ugali. Nakatingin sa akin ang aking kapatid. Kailangan mo talagang bawiin ang kasal. Napabuntong hininga ako. Ngunit nagpadala lang siya ng 500,000 bilang pera ko sa aking account. Biglang natahimik ang hangin. Isang pamilyar na amoy ng pabango ang dumating mula sa likuran. Isang malamig at malambot na kamay. Ang nagtakip sa aking mga mata. Narinig ko ang kanyang mahinang tinig sa aking tainga, mabait. Lunukin ang salitang ibawiin ang kasal, kung hindi, sisirain ko ang store ng barbecue na ito at ipapamutol kita sa iyong kapatid sa Africa. Tahimik kong ibinaba ang bote ng alak, hinawakan ang kanyang baywang, at sinabi sa aking mga kapatid na may malungkot na mukha. Hindi niyo talaga naiintindihan. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal ng asawa ko sa akin. Nagmamalasakit siya sa akin. Hindi tulad ninyo, wala man lang nagmamalasakit sa inyo. Nakakaawa kayo. Naging matigas ang ulo, matagumpay ang pagbabago. Manood ng masaya ang Panginoon. Ang hangin sa gabi ay dumadampi. Ang usok ng barbecue ay nanunuot sa hangin na nagpapainit sa aking puso. Ako si Ifan. Dati akong mayaman, ngayon ay nawala na ang aking kayamanan. Ako ay pinapanatili ng aking ina sa pamamagitan ng kasal na ayos. Sa tapat ko ay ang aking dalawang kaklase sa kolehiyo, sina Wang Ze at Liu Kai. Halika na, huwag lang kayong umiinom, kumain ng skewers. Itinulak ni Wang Ze ang isang plato ng inihaw na bato sa harap ko. Alam ninyo ang kasalukuyang sitwasyon ng aking pamilya. Kaya maaari ko lamang kayong imbitahan na tikman ang mga kalsada. Napangiti ako, uminom ako ng isa pang bote ng beer. Hinaplos ni Liu Kai ang aking balikat. Totoo sa puso, ano ang sinasabi mo? Kahit na naubos ka, ikaw pa rin ang ating Diyos na Ama. Napatawa ako sa kanya, ngunit ang kalungkutan sa aking puso ay hindi nawala. Gamit ang alak, hindi ko na napigilan ang aking sarili at nagsimulang maglabas ng aking sama ng loob. Hindi ko na talaga kaya ang aking asawa na si Liu Ruyan. Kinuha ko ang aking telepono at nagbukas ng isang ikon. Agad na lumabas ang isang real-time na gumagalaw na mapa sa screen na may pulang tuldok na nagmamarka sa aming stall ng barbecue. Nakikita mo ba? Iya sa telepono, 24 oras na walang patay na ang gulo na pagsubaybay. Sumilip sina Wang Ze at Liu Kai. Nanlaki ang kanilang mga mata. Nag-swipe ako sa screen at nagbukas ng isang memo. Ang pamagat ay pinakamahuhusay na tala ni Ifan. Mayo 20. Tumingin ako sa mahahabang binti ng magandang front desk ng kumpanya sa loob ng 3 segundo. Isang tala. Mayo 25. Habang namimili sa supermarket, ngumiti ako sa babaeng cashier. Isang tala. Hunyo 1. Nanonood ng live stream ng babaeng streamer ng laro at nanatili ng higit sa 5 segundo. Ang kasamaan ay lubos, kaya lumagpas ito ng isang beses. Babasahin ko ang mga ito sa kanila ng paisa-isa. Pakiramdam ko ay nabuhay ang aking mukha. Ang tarantadong ito, hindi ba ito isang baliw? Si Wang Ze ay kumatok sa mesa at nagalit na nagsabi, tiningnan niya ako. Kahit na ang inyong kasal ay tinakda ng inyong mga magulang, ano na ang panahon ngayon? Kailangan niyong ipawalang bisa ang kasal. Para sa dangal ng isang lalaki, bumuntong hininga ako at binuksan ang banking API. Ang pinakabagong tala ng paglilipat ay ipinapakita sa itaas ng screen. Ang halaga na na-transfer ay 500,000 yuan. Ipinakita ko sa kanila ang aking telepono, ngunit napakalaki ng ibinigay niya. Si Wang Ze at Liu Kai, na kanina lang ay matamis, ay biglang hindi makapagsalita. Biglang natahimik ang paligid. Nakakatakot na katahimikan. Sa sandaling ito, isang pamilyar. Ang malamig at matamis na pabango ay biglang lumabas mula sa likuran ko. Ang lahat ng aking balahibo ay biglang napatayo. Natigilan ako sa puso. Tapos na. Isang malamig at malambot na kamay. Bahagyang tinakpan ang aking mga mata. Ang boses na aking kinatatakutan at hinahangad. Narinig ko sa aking tainga, mahal, ang salitang ipawalang bisa ang kasal. Lunukin ito ng paisa-isa. Ang boses niya ay mahina at malambot. Ngunit mayroong isang di maikakailang utos. Kung hindi, sisirain ko ang barbecue stall na ito. Patulungin ang dalawang mabubuting kapatid mo na maglibot sa aking kumpanya sa Africa. Halos hindi ko nahawakan ang bote ng beer sa aking kamay. Agad akong pinawisan. Naging malinaw ako sa alak. Isang kaisipan lamang ang natitira sa aking isipan, bababa ako. Tahimik kong ibinaba ang bote ng beer. Sa likod, nahuli ko ito ng tumpak. Pinulot ang malambot na baywang. Tumingin ako sa nagulat na sina Wang Ze at Liu Kai at sumigaw ng buong lakas, kalokohan. Nagpapasikat lang ako sa inyo. Ang aking asawa ang pinakamaganda sa mundo. Kayo, mga dugong walang asawa. Hindi niyo may inggit. Hinagkan ako ni Liu Ruyan sa pisngi at ang boses niya ay bumalik sa dating lambing.
Mas mabuti na yan. Tumayo siya ng tuwid at tumingin sa may-ari ng barbecue stall na may eleganteng pumalakpak. May-ari, ibebenta ko ang lamisang ito. Pagkatapos, itinuro niya sina Wang Ze at Liu Kai. Bigyan ng 2 ginoong ito ng 10 kilo ng bato bawat isa at hayaan silang mabusog. Huwag guluhin ang aking asawa. Pagdating sa bahay, ang mga ilaw ay maliwanag. Hinawakan ako ni Liu Ruyan ng mahigpit. Sa malambot na sofa, tiningnan niya ako ng malabo. Mula sa Hermes bag, inilabas ang pamilyar na tala ng mga kasalanan. Ang talaan ay binuksan sa isang bagong pahina. Kinuha ang mabangong ballpen at nagsimulang magsulat. Hunyo 12 ng gabi. Nakipagsabuatan sa mga dayuhan sa barbecue stall upang makipagpulong. Pag-usapan ang pagpapawalang bisa ng kasal. Tiningnan ko siya at siya ay dumulas. Nanlamig ang balahibo ko, pakiramdam ko, tapos na ako ngayong gabi. Kinabukasan ng umaga. Nagising ako gaya ng dati. Ang araw ay sumisilip sa malalaking bintana. Tinusot ko ang aking mga mata. Naglakad patungo sa walk-in closet para magbihis. Pagkatapos natigilan ako. Sa malaking walk-in closet, ang aking mga makukulay na damit noon, mga pantalon, kamiseta, jacket, lahat ay wala na. Sa halip ay nakasabit ng maayos ang mga hanay ng purong puting damit, mula sa kaswal hanggang sa formal, mula sa panloob hanggang sa panlabas, lahat ay puti. Sa gitna ng walk-in closet, nakasabit ng mag-isa ang isang hanay ng puting kaswal na damit na inihanda para sa akin ngayong araw. Naramdaman kong nanlamig ang aking mga kamay at paa. Tumakbo ako palabas ng walk-in closet at nakita si Liu Ruyan na nakaupo sa dining room, eleganteng nag-aalmusal. Nasaan ang mga damit ko? Tanong ko sa kanya. Ibinaling niya ang kanyang kutsara at tinidor, pinunasan ang kanyang bibig gamit ang napkin at lumapit sa akin. Habang malumanay niyang inaayos ang kwelyo ng aking pajama. Sinabi niya sa kalmadong tono, nagsalita ka ng masama tungkol sa akin kagabi. Ito ay isang maliit na parusa para sa iyo. Simula ngayon, kung ano ang isusuot mo araw-araw ay ako ang magdedesisyon. Sinubukan kong tumutol. Liu Ruyan, hindi mo magagawa ito. Ito ang aking kalayaan. Tumingala siya at may kumislap na mapanganib na liwanag sa kanyang magagandang mata. Kalayaan. Ang kalayaan mo ay ang isuot ang damit na binili ko. At pumunta upang makipag-usap sa iyong mga kaibigan kung paano ako iwawaksi. Agad akong namula. Sa huli sumuko ako. Nagsuot ako ng purong puting kaswal na damit at tumayo sa harap ng salamin. Naramdaman kong masyado akong maputi. Tumingin sa akin si Liu Ruyan na may kasiyahang loob sa kanyang mukha. Lumapit siya at niyakap ako mula sa likuran. Isinandal niya ang kanyang pisngi sa aking likod. Bumulong, mabait ka. Tulad ka ng isang anghel. Isang anghel na akin lamang, tanging ako lamang ang maaaring dumumi. Pinaandar ko ang kanyang mamahaling kotse na binili niya para sa akin at nagpunta sa Henggong Plaza sa sentro ng lungsod na puno ng sama ng loob. Hindi ko matanggap na wala akong kalayaan kahit sa pananamit. Gayunpaman, pagka-park pa lang ng sasakyan sa underground parking, tumawag na si Liu Ruyan. Mahal, ang iis ng iyong telepono ay nagpapakita na ikaw ay nasa Henggong Plaza. Mayroon ka bang binibili na regalo para sa akin? Mabait ka talaga. Ang kanyang boses ay matamis na matamis, ngunit pinatindig nito ang aking balahibo. Nagkunwari akong kalmado at nagsinungaling. Hindi, lumabas lang ako para mamasyal. Para makahinga, agad na lumamig ang tono sa kabilang linya. Talaga? Ngunit nalaman ko, ang iyong paboritong maliit na bulaklak na dating pinopondohan mo ay binibili mo ng purong puting damit. Napakabilis ng tibok ng aking puso. Ito ay matagal na. Bago bumagsak ang aking pamilya, nag-aral nga ako ng isang napakaghirap na estudyanteng babae sa kolehiyo. Ang bagay na ito, kahit si Wang Ze at ang iba pa ay hindi alam. Halos nakalimutan ko na. Paano nalaman ni Liu Ruyan? Gaano karami sa nakaraan ko ang kaya niyang alamin nang hindi ko nalalaman? Narinig ko ang tawa niya sa telepono. Huwag kang mag-alala, hindi ako nagsasalita ng walang dahilan. Gusto ko lang sabihin sa iyo na simula ngayon, sa mundo mo, ako na lang ang klase ng puti na makikita mo. Pagkasabi nito, pinatay niya ang telepono nang walang pasabi. Nakatayo ako hawak ang telepono, ramdam ko ang panlamig ng mga kamay at paa ko. Sa sandaling ito, napagtanto ko na ang kontrol ni Liu Ruyan ay mas malalim kaysa sa aking inaakala. Hindi lang niya gustong kontrolin ang aking kasalukuyan, kundi pati na rin ang aking nakaraan, unti-unti niyang buburahin lahat. Nang makauwi ako, pagbukas ko ng pinto, ang nakita ko sa screen ay nagdulot ng pagdududa sa aking puso. Bumili siya ng buong walk-in closet na damit, lahat puti, mula tagsibol tag-init hanggang taglagas taglamig. Kompleto na ang lahat. Sa sandaling ito, ang aking lumang cellphone na hindi ko na ginagamit biglang nag-vibrate sa drawer. Kinuha ko ito na nagtataka, binuksan ko ang screen. Isang napakatagal na text message ang lumabas, Yefan, hindi na babalik. May kakayahan na ako ngayon. Gusto kitang suklian. Maaari akong sumubok. Sa bahay ninyo.
Habang tinitingnan ang mga salita sa screen ng cellphone, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang nagpadala ay si Su Ying-sue, ang dating babae na may kupas na damit. Ngunit nakuha ang lahat ng scholarship sa computer competition, bago bumagsak ang aking pamilya. Pinondohan ko siya para matapos ang kanyang 4 na taon sa kolehiyo. Hindi ko sana sasagutin. Magpapanggap na hindi ko nakita, ngunit sumunod agad ang tawag ni Su Ying-sue. Ang boses sa kabilang linya ay may di mapigilang kaguluhan. Anya ay nakikipagkita siya sa akin sa isang napakagandang coffee shop, mayroong napakahalagang bagay na nais niyang sabihin sa akin. Matapos pag-isipan ng paulit-ulit, naisip ko na natulungan ko siya dati. Ngayon na nakabalik na siya at nais niyang tulungan ang aking pamilya. Mas mabuting makipagkita at linawin ang lahat. Bago umalis, maingat akong nagsabi kay Liu Ruyan. Sinabi ko na pupunta ako para makipagkita sa isang lumang kaibigan. Nakaupo siya sa sofa, walang kibo. Tiningnan niya lang ako. May maamo siyang ngiti. Sige, umuwi ka ng maaga. Nagtimpla ako ng sopas para sayo. Ang kanyang kabutihan ay lalo pang nagpaligalig sa aking puso. Sa coffee shop, nakita ko si Su Ying-sue. Napakalaki talaga ng pinagbago niya. Hindi na siya ang dating babae na may bahid ng kaba. Ngayon, siya ay nakasuot ng magandang business suit. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagkakahiya. Nakaayos ang kanyang makeup at sa bawat galaw niya, mayroon siyang kumpiyansa. Kuya, nang makita niya ako, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Masigasig niyang ikinuwento ang kanyang mga karanasan sa mga nakaraang taon, kung paano niya ginamit ang puhunan na ibinigay ko noong araw para magsimula ng negosyo kasama ang mga kaklase. Kung paano siya nakakuha ng investment at kung paano niya pinalaki ang kumpanya. Ngayon, siya na ang CEO ng isang malaking tech startup. Nakatingin siya sa akin. Boss, alam ko ang nangyari sa pamilya mo. Dati, tinulungan mo ako. Ngayon, ako naman ang tutulong sa'yo. Kinuha niya mula sa kanyang briefcase. Isang kontratang maganda ang pagkakabind at itinulak ito sa akin. Ang posisyon ay espesyal na tagapayo ng chairman. Ang taunang sahod ay 200,000. Ang trabaho ay samahan siya. Tiningnan ko ang kontratang katawa-tawa. Medyo nag-init ang mukha ko. Su Ying-sue, nagkamali ka ng akala. Tinulungan kita noon. Hindi pa siya tapos magsalita, bigla niya akong pinutol. Boss, gusto kitang makasama. Nastun ako sa kanyang pagiging prangka. Hindi pwede, may engage na ako. Agad kong sinabi sa kanya, may engage na ako. At malapit na kaming ikasal. Para sa akin, isa lamang siyang paghanga at suporta. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Su Ying-sue. Naluluha siya. Hinawakan niya ang kamay ko at umiiyak niyang sinabi. Mahal ka ba niya? Nanghila lang siya. Alam ko na ang lahat. Tinuring kanyang alagang hayop pinapakain. Boss, umalis ka na. Maaari kitang bigyan ng kalayaan, dignidad at maibalik ang iyong sarili. Sa sandaling dumapo ang kamay ni Su Ying-sue sa aking likod ng kamay, biglang may anino na bumalot sa akin. Lumamig ang hangin ng 3 grado. Hindi ko na kailangang tumingin pataas, ang amoy pa lang ng pamilyar na. Pinaghalong kalamigan at nakakabaliw na matamis na pabango ay nagsabi na kung sino ang dumating. Si Liu Ruyan ay may hawak na bagong gawang latte. Tumayo siya sa aming mesa na nakangiti. Mayroon siyang isang mahiwagang at matamis na ngiti sa kanyang mukha. Yumuko siya at napansin ang ating nagkakadugtong na mga kamay. Pagkatapos ay nagtanong siya, iniiwasan ba ng babaeng ito ang aking jowa? Ang kanyang maayos na background music. Tila ba nabasag sa puntong ito? Biglang lumamig ang paligid. Mabilis kong binawi ang aking kamay. Pumuti ang aking mukha habang nakatingin kay Liu Ruyan. Ruyan, ikaw bakit ka nandito? Hindi siya sumagot. Hindi niya nga ako tinignan. Si Su Ying-sue, pagkatapos ng paunang pagkalito, ay mabilis na kumalma. Tumayo siya at sinubukang harapin si Liu Ruyan bilang isang pantay na matagumpay na babae. Siguro ito na ang inalin. Naniniwala ako na ang tunay na pagmamahal sa isang tao ay dapat gawin siyang mas mabuti, mas malaya, hindi bilang isang gintong ibon sa hawla. Sa wakas ay nagpakita ng reaksyon si Liu Ruyan, ngunit hindi pa rin siya tumitingin kay Su Ying-sue. Naglakad lamang siya ng may pagkaelegante patungo sa akin. Iniunat niya ang kanyang puti at pinong kamay. Malumanay niyang inayos ang aking bahagyang gusot na kwelyo, isang magaan na kilos. Pagkatapos ay yumuko siya at bumulong sa aking tainga, sa tinig na kami lamang ang makakarinig. Nakakabaliw na bulong, mahal, ang kaibigan mong ito ay tila may malaking intensyon para sa'yo. Sa tingin mo, paano ko dapat ikaw gantimpalaan? Ang kanyang hininga ay humihip sa aking tainga. Mainit at nangangati, ngunit nagdulot ito ng panginginig. Hindi pa ako nakakapagpaliwanag. Tumayo si Liu Ruyan at kinuha ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang isang tao at nagsalita sa telepono sa mahinahon at matamis na tono. Abogado Zhang ba ito? Pakisuri po ang isang startup tech company na tinatawag na Ying-sue Hanmei. Yung gumagawa ng smart home. Gusto kong makipag-usap sa lahat ng kanilang mga kakumpetensya para sa malalim na pakikipagtulungan.
Walang limitasyon ang pondo. Kaagad na namutla si Su Yingsu. Ang Yingsu Hanmei ang pangalan ng kanyang kumpanya. Ang simpleng pahayag ni Liu Ruyan ay halos makapagpasya sa buhay at kamatayan ng kanyang kumpanya. Hindi niya akalain na ang paghihiganti ng kabilang partido ay magiging direkta at malupit, walang pakundangan. Sa puntong ito, sa wakas ay pinayagan ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata na tumingin kay Su Yingsu. Tiningnan niya si Su Yingsu mula ulo hanggang paa, may pagwawalang bahala sa kanyang mga mata. Ang kanyang ngiti, pathological at kaakit-akit. Ang aking mga bagay, kahit na nailigtas, ay itatapon kapag nagsawa na ako. Tanging ako lang ang makakasira nito. Sino ka para sabihin yan? Matapos sabihin yon, hindi na niya pinansin ang nalulumbay na si Su Yingsu. Natural na hinawakan ang aking kamay, na parang humihila ng isang bagong napanalunang tropeo. Bumaling at umalis, puno ng pagmamalaki sa kanyang boses. Uwi na tayo. Hindi ka naging mabait ngayon, kaya kailangan mong magkaroon ng mahusay na klase sa gabi. Hinila ako na hindi ko makontrol ang aking mga hakbang. Lumingon ako at sumilong. Nakita ko pa rin si Su Yingsu doon. Napuno ng hindi makapaniwalang pagkadismaya. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Alam kong mula sa sandaling ito, isang digmaan na walang usok ang nagsimula at ako ang naging gantimpala na kinakalaban. Bumalik sa Marangyang Villa. Hindi nagalit si Liu Ruyan tulad ng inaasahan ko. Sa halip, siya ay hindi pangkaraniwang malambot at nagluto siya ng masarap na hapunan para sa akin. Pagkatapos, hinila niya ang aking kamay at dinala ako sa pangalawang palapag ng villa, sa isang silid na hindi ko pa napasok noon. Nang itulak ang pinto ng silid, namangha ako sa tanawin sa loob. Sa gitna ng silid, mayroong isang kakaibang hugis na anino na puno ng malambot na mga unan ng balat, at ang mga dingding ng silid ay puno ng iba't ibang nakakasilaw na mga aksesorya. Mga itim na medyas, puting medyas, at net stockings, uniforms, at maids outfits. Mga palda. Si Liu Ruyan ay naglakad papunta sa dingding at lumingon. Nagpakita siya ng matamis at mapanganib na ngiti sa akin. Pumili ka na, munting trader ko. Tiningnan ko ang lahat ng nasa silid, natakot ako at umatras ng paulit-ulit. Ruyan, pakinggan mo ako, nagpapaliwanag ako. Barkada ko lang si Su Yingsu, dati ko lang siyang kilala. Bago pa man ako matapos magsalita, nanigas ang katawan ko. Hindi nakinig si Liu Ruyan sa aking paliwanag. Kumuha siya ng isang napakagandang platinum anklet mula sa isang kahon. Mayroon ding maliit na charm na nakakabit sa kadena. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang lumuhod. Itinaas niya ang aking kaliwang paa, malumanay na. Isinusuot ang malamig na anklet sa aking bukong-bukong. Ang tunog ng malutong na kampana ay nakagulat sa akin. Hindi ka na makakatakas ngayon. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. At paranoid. Ang kabilang dulo ng anklet ay isang manipis na kadena na mahigpit niyang hawak. Hinila niya ako gamit ang kadena patungo sa kakaibang upuan, kinuha ito at umupo ako. Pagkatapos, binuksan niya ang malaking projector sa silid. Ang lumabas sa screen ay ang eksena ni Naxia Wu at Su Yingsu sa isang coffee shop na kinuha ng mga tauhan niya. Lahat ng ating pag-uusap, lahat ng mga larawan, ay malinaw na malinaw. Ang video ay naglalaro ng walang tunog. Sa tuwing si Su Yingsu ay nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa akin sa screen. O kapag may bahid ng nostalgia sa aking mukha, dahan-dahan niyang hinahawakan ang kadena sa kanyang kamay. Ang malinaw na tunog ay kasama ng kanyang malungkot na mga mata, na paulit-ulit na nagpapahirap sa akin. Itigil mo na, sigaw ko. Itigil mo na, sigaw ko. Inamin ko na mali ako. Hindi ako dapat makipagkita sa kanya. Hindi ako dapat magkaroon ng anumang ilusyon tungkol sa kanya. Inamin ko na mali ako. Hindi ako dapat makipagkita sa kanya. Hindi ako dapat magkaroon ng anumang ilusyon tungkol sa kanya. Bigla akong tumayo mula sa upuan at yumakap kay Liu Ruyan. Hinugot ko ang aking mukha ng malalim sa kanyang dibdib, na amoy ang kanyang pabango. Na nagpapabaliw at nagpapaligalig sa akin, at sumisigaw na parang nasiraan ng bait, ayoko na ng anumang damn freedom. Gusto ko lang humiga. Gusto ko lang na alagaan mo ako. Hindi ko na kaya nang wala ka, okay lang ba? Ang katawan ni Liu Ruyan ay malinaw na nanigas sa sandaling iyon, pagkatapos ay buong lakas niyang niyakap ako pabalik, mahigpit, mahigpit. Isang kasiyasyang ngiti ang lumitaw muli sa kanyang magandang mukha. Naramdaman ko ang isang mainit na patak ng likido na bumagsak sa aking leg. Ito ang kanyang luha. Talaga, ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig. Hindi ko pinaniniwalaan. Hinawakan niya ang aking mukha at nagsalita ng mahinahon na parang sa panaginip. Alam mo ba, Yefan, itinuturing na tayong magkapareho sa paaralan. Ngunit noong nag-aaral kami, palagi kang sentro ng atensyon, nakatayo sa entablado at nagniningning. Habang ako naman ay nasa sulok lamang, lihim na nakatingin sa iyo, isang duwag na taong grasa. Nangako ako noon, na balang araw, ang iyong mga mata ay ako lamang ang makikita.
Tinitignan ko ang kanyang mga mata na namumula dahil sa emosyon at paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi ko kaya nang wala ka, Liu Ruyan, hindi ko talaga kaya nang wala ka. Hindi ko alam kung gaano sa mga salitang ito ang totoo at kung gaano ang nagmula sa likas na pag-ingat. Ngunit nang makita ko ang kanyang paghanga at kasiyahang loob sa mukha ni Liu Ruyan, naramdaman ko talaga ang isang uri ng kapanatagan ng pag-aari. Nang magising ako kinabukasan, hindi ko napigilang hawakan ang aking paa. Hindi natanggal ang anklet. Gayunpaman, pinalitan ito ng mas manipis, mas pinong. Estilo na mahirap mapansin kung hindi mo titingnan ng mabuti. Lumuhod si Liu Ruyan. Mahinahon mong hawakan ang aking noo, humihinto ang iyong tinig. Ito ang ating koneksyon, aking mahal, mananatili ka sa akin magpakailanman. Sa sandaling iyon, muling nagliwanag ang aking cellphone nang hindi inaasahan. Ito ay mensahe mula kay Su Yingsu. Kuya, huwag kang matakot. Hindi ako susuko. Alam kong ang pangarap mo noon ay magbukas ng sarili mong art gallery. Nakahanda na ako para sa'yo. Hindi ako takot, gagawin natin ito ng magkasama. Siguradong magtatagumpay tayo. Ang mga salitang e-art gallery ay parang susi, na nagbukas sa aking mga alaala na matagal nang nakatago. Ito nga ang aking tanging pangarap bago bumagsak ang aking pamilya. Si Su Yingsu ay nakakaalala pa rin pala. Ang aking puso ay hindi napigilan na kumalabog ng malakas. Ang maliit na pagbabagong ito ay agad napansin ni Liu Ruyan na nasa tabi ko at sensitibo. Ngumiti siya at sumilip. Gusto niyang makita ang screen ng aking cellphone. Agad akong kumilos na parang gusto kong itago ito. Kahit 0.1 segundo lang. Pero alam kong huli na. May ngiti sa kanyang labi. Ibinigay ko na lang sa kanya ang cellphone. Sa aking pagtataka, pagkatapos basahin ang mensahe, hindi nagpakita ng galit si Liu Ruyan tulad ng inaasahan ko. Sa halip, ngumiti siya. Ang ngiti niya ay puno ng kahulugan na nagdulot ng pagkalito sa akin. Art gallery. Maganda yan. Sasamahan kita. Gusto ko ring malaman kung ano ang itsura ng iyong pangarap. Sinunod namin ang address na ipinadala ni Su Yingsu. Nakadating kami ni Liu Ruyan sa isang maliit na gusali sa isang artistikong lugar, isang maliit na art gallery. Nakapag-renovate na ito at handa na. Naghihintay sa akin si Su Yingsu sa labas ng gallery. Nakasuot na naman siya ng puting suit ngayon. Nang makita niya si Liu Ruyan sa tabi ko, agad na kumupas ang kanyang mga mata, ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti at lumapit. Kuya, nandito ka na. Nagsimula siyang masigasig na magpakilala ng disenyo ng gallery. Mula sa kulay ng ilaw hanggang sa layout, mula sa kulay ng pader hanggang sa uri ng sahig, bawat detalye ay eksaktong tumugma. Sa mga ideyang inilarawan ko sa kanya noong nag-uusap kami, gusto niyang gamitin ang aming mga alaala at ang panunumbalik ng pangarap na ito upang muling maakit ako. Kailangan kong umamin na sa isang iglap talagang naantig ako. Ito ang aking kabataan na biglang nawasak. Ito ang mga labi ng aking bigong buhay. Ngunit sa susunod na sandali, ang aking tingin sa gilid ng aking mata ay nakakita kay Liu Ruyan sa aking tabi. Ang kanyang malamig na tingin at ang kanyang nakatagong kamao sa likod niya, na mahigpit na nakakuyom. Agad akong nagising. Ito ay hindi isang templo ng pangarap. Ito ay malinaw na isang plano patungo sa impyerno. Sa tingin ni Su Yingsu na puno ng pag-asa at inaasahan, dahan-dahan ngunit may determinasyon akong umiling. Pagkatapos, sa harap niya, inilahad ko ang aking kamay at mahigpit na hinawakan ang balikat ni Liu Ruyan. Hinila ko siya sa aking yakap. Sa isang tono na nagpapahayag ng pagmamay-ari, sinabi ko kay Su Yingsu, paumanhin, Inesu, nagbago na ang aking pangarap noon. Ang tanging pangarap ko ngayon ay ang aking asawa. Ay maging masaya araw-araw. Pagkatapos sabihin ito, hindi ko na siya muling tiningnan. Yumuko ako. At hinahalikan ang noo ni Liu Ruyan. Saka ko sinabi sa kanya, masyadong boring ang ganitong lugar. Tara na't mamasyal. Yung Hermes Birkin bag na nagustuhan mo dati, bibilhin ko para sa'yo. Hinawakan ko ang kamay ni Liu Ruyan at ginamit ang perang binigay niya sa akin para bilhin ang bag na gusto niya. Sa pinakadiretsong, pinakamababang at pinakamabisang paraan. Ipakita ko ang aking posisyon sa kanya at kay Su Yingsu. Nakita ni Su Yingsu ang aming mahigpit na yakapan at ang aming pagtalikod, hindi na niya napigilan. At napaluhod siya sa sahig habang umiiyak. Sa kabilang banda, sa ilalim ng marangyang ilaw ng mall. Biglang huminto si Liu Ruyan. Lumingon siya at tiningnan ako na may komplikadong tingin. Tanong niya, yung mga sinabi mo kanina, totoo ba? O nagsisinungaling ka lang para sa akin? Sa harap ng mga mata ni Liu Ruyan, na tila nakikita ang lahat. Alam kong kahit anong pagpapaliwanag o pagtatanggol ay magiging mahina lamang. Tumahimik ako saglit, hindi ko diretsong sinagot ang tanong niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. At pumasok kami sa isang maliwanag na tindahan ng alahas sa tabi. Sa pagtataka ng mga nagtitinda, itinuro ko ang pinakakapansin-pansin at pinakamahal na peres ng couple rings sa display. Ito. Balutin nyo. Kinuha ko ang Black Platinum Supplementary Card na walang credit limit na binigay ni Liu Ruyan.
Nagbayad ako, pumirma, at natapos na. Pagkatapos, dala ang exquisite velvet box sa gitna ng mataong mall. Sa harap ng lahat, sa harap ni Liruyan, hindi ito proposal. Binuksan ko ang kahon. Inabot ko ang kumikinang na singsing ng lalaki sa kanya, tinitingnan siya ng napaka-sincere. Hindi ko alam kung ano ang pag-arte at ano ang katotohanan. Alam ko lang na kung isusuot ko ito at isusuot mo ito, ganap na tayong magiging magkasama at walang makakatakas. Tinapat ko siya. Kanina sa art gallery, nabighani ako ng isang segundo dahil ito ay ang pagsisisi sa aking kabiguan sa buhay. Ito ang kasawian ng kabataan ko, ngunit mas malinaw kong alam na tapos na ang lahat ng iyon. Tanging ikaw, Liruyan, ang aking lahat ngayon at sa hinaharap. Inamin kong pinagkainteresan ko ang pera mo, inamin kong hindi kita kayang iwan, at ang kaginhawahan ng aking buhay. Ngunit kung ganito lang, kahit sinong mayaman na babae ay maaaring pumalit sa'yo. Ngunit, gusto ko lang na ikaw ang magkontrol sa akin, gusto ko lang na ikaw ang magdikta sa akin. Gusto kong maging makasarili, o gusto ko lang makita kang magselos at mabaliw dahil sa akin. Liruyan, baka mahal kita ng higit pa sa inaakala mo. Ito ang unang pagkakataon na ako ay diretsahan. Ganito kahayag na tinamaan ang aking sariling puso. Yung mga bagay na sa tingin ko ay kasuklam-suklam. Ang kasiyahan at pagkalugmok sa buhay ng pagiging inalagaan ko. Namumula agad ang mga mata ni Liruyan. Lahat ng kanyang kawalan ng katiyakan, lahat ng kanyang pagdududa, lahat ng kanyang pagkaobsesibo, sa sandaling ito, tila nalutas ng lubusan. Ang hindi niya kailangan kailanman ay ang aking katapatan, kundi ang aking kusang loob. Na sumama sa kanya sa pagbagsak. Iniabot niya ang kanyang kamay at buong lakas akong inangat mula sa lupa. Nagpasuot kami sa isa't isa ng singsing na sumisimbolo sa walang hanggang kasunduan. Sa sandaling maisuot ang singsing, lumabas sa mukha ni Liruyan ang pamilyar kong ngiti, isang ngiti ng sakit at kasiyahan. Mahina niyang hinaplos ang singsing sa aking kamay. Mahinang sabi, hindi na matatanggal ang singsing na ito. Pinagawa ko ito ng espesyal. Maliban kung putulin ang daliri ko, hindi ako natakot, bagkus ay napangiti ako. Lumapit ako at hinalikan siya. Buti na lang para hindi napahirapan. Huwag mo nang isiping maghanap ng iba sa susunod na buhay. Ang relasyon natin, pagkatapos ng ganap na katapatan na ito, ay nakarating sa isang hindi pa nagagawang banayad at matatag na balansing sakit. Nang gabing iyon, nang inakala kong tapos na ang ilang kaguluhan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Su Yingxue sa aking bagong cellphone. Sa telepono, ang boses niya ay nakakabahalang kalmado. Yefan, bukas ng tanghali alas 12, pumunta ka sa library ng Jiang University kung saan tayo unang nagkita. Gusto ko lang itanong sa iyo ang huling tanong. Kung hindi ka darating, sasabihin ko kay Liruyan ang lahat ng detalye kung paano mo ako tinulungan noon. At ang lahat ng ating nakaraan. Ayaw mo namang malaman ni Liruyan na ako at ikaw, sa totoo lang. Napatigil siya dito, puno ng nakapangingibabaw na pahiwatig. Agad kong ibinaba ang telepono. Ang aking mukha ay agad na naging seryoso. Mas malinaw pa sa sinuman, sa pagitan namin ni Su Yingxue, malinis at walang bahid. Wala akong ginawang anumang mali. Ngunit ang tinutukoy ni Su Yingxue bilang lahat ng nakaraan, ang mga detalye ng pagtulong ko sa kanya noon. Mga kabutihang loob na halos nakalimutan ko na, marahil kasama na ang paghalik niya sa akin ng palihim noong siya ay bata pa. Ang mga ito, na sa normal na tao ay walang halaga. Sa mga mata ni Liruyan na puno ng pagdududa, ay maaaring maunawaan bilang matibay na ebidensya ng paranoia. Hindi ako nag-atubili. Diretso akong lumapit kay Liruyan dala ang aking telepono. Sinabi ko sa kanya ng buo ang nilalaman ng usapan namin. Tinitigan ko siya sa mata at sinabi ng buong sinseridad, pupunta ako para makipagkita sa kanya, hindi para sa kanya. Kundi para wala nang anumang pinagbabatayan at lihim sa pagitan natin. Gusto mo bang sumama sa akin? Malalim na tumingin sa akin si Liruyan, may kumikislap na komplikadong liwanag sa kanyang mga mata. Sa aking pagtataka, umiling siya. Hindi na kailangan. Sa pagkakataong ito, naniniwala ako sa iyo. Naghintay siya sandali. Dagdag niya, pero ang aking sasakyan ay maghihintay sa labas ng library. Pangangalagaan ko ang iyong kaligtasan. Naiintindihan ko. Ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng tiwala. Kinabukasan ng tanghali, nag-isa akong nagtungo sa library ng Jiangcheng University. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa matatayog na bintana, nagliliwanag sa tahimik na mga estante. Lahat ay tila. Tulad noong mga taon na nakalipas, nakatayo si Su Yingxue sa harap ng bookshelf kung saan kami unang nagkita. Suot niya muli ang kanyang puting damit ngayon. Parang gusto niyang ibalik ang oras, sa sandaling unang nagtagpo kami. Hindi siya nagwala, ni hindi na niya binanggit ang mga banta na hindi malinaw. Tiningnan niya lang ako na may tingin na nakakapanghina sa pag-asa at nagtanong. Masaya ka ba talaga, na pinalaki ka niya na parang alagang hayop? Na may kwinta sa paa, na wala ng lahat ng kaibigan at kalayaan. Ito ba ang buhay na gusto mo? Hindi ko sinagot ang tanong niya.
Tinuruan ko lang siya ng buong katapatan ang ipinapakita ko sa aking walang pangalan na daliri. Ang singsing na hindi matanggal. Kailangan din niyang dalhin ito. Para sa akin, hindi ito tanikala, ito ang aking pagpili. Tungkol sa kasiyahan, nakasalalay ito sa kasiyahan. Tiningnan ko siya, naging maseryoso at determinado ako kaysa dati. Dati, mayaman ang pamilya ko, alam mo yon. Kung hindi, hindi sana ako magpasya na suportahan ka pagkatapos mong lumabas sa bilangguan kasama si Master Jiang. Hindi ko kayang mamuhay ng walang aman, at mahal ko rin ang aking asawa ngayon. Sinusuportahan kita para hindi mo na maranasan yon, pero hindi ibig sabihin yan na gusto kong maranasan ko yon kasama ka. Lubos akong nagpasalamat sa kanya at humingi rin ng paumanhin. Salamat sa pag-alala mo sa aking mga pangarap noon, ngunit paumanhin din, baka nasayang ang iyong damdamin sa pamamagitan ng aking tulong. Sinusuportahan kita. Dahil lang sa tingin ko ay may talento ka at kawawa. Hindi ka dapat sayangin. Iyon lang. Hindi ko naramdaman ang anumang pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae. Ang aking mga salita ay ganap na nagpabagsak sa lahat ng kanyang pantasya. Mga luha. Sa wakas ay dumaloy mula sa kanyang desperadong mga mata. Tiningnan niya ang lalaking nakaupo sa harap niya na may malinaw na konsensya. At iniwan ang huling sinabi, sige, nais ko kayong maging masaya. Ngunit Yefan, tandaan mo, kung isang araw ay hindi kanya nais. Dumating ka para hanapin ako. Hihintayin kita. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Su Yingsu at umalis, ang kanyang likod ay malungkot at nakalulungkot. Huminga ako ng maluwag, naramdaman ko ang huling bato sa aking puso na bumagsak, hawak ang isang maliit at isang recorder na kumikislap ng pulang ilaw. Pinalitan niya ang dilaw na recorder at mumiti akong nagtanong. Na-record ko ang buong pag-uusap namin kanina. Kailangan mo bang ulitin ko kung paano mo siya tinanggihan? Tiningnan ko ang recorder na gumagana pa rin at hindi ko alam kung tatawa ba ako o iiyak. Alam ko na. Ang babaeng ito ay hindi kailanman tunay na magtitiwala sa akin. Siya ay naniniwala lamang sa lahat ng bagay na kaya niyang kontrolin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagalit o nakaramdam ng pagkadismaya. Sa halip, inabot ko ang recorder. At sa harap niya, binuksan ko ang shell at kinuha ang memory card. Pinigilan ko ang aking sarili. Sinabi ko na mula ngayon, wala na tayong anumang koneksyon. Itinapon ko ang memory card na nahati sa dalawa palabas ng bintana. Pagkatapos ay yumuko ako at buong lakas na hinalikan ang kanyang bahagyang nakabukas na mga labi. Si Liu Ruyan ay malinaw na nabigla. Pagkatapos, ginamit niya ang init na hindi kailanman upang magpatuloy sa pagyakap. Ito ang unang pagkakataon na aktibo kong sinira ang kanyang instrumento ng pagkontrol sa akin. Ang kilos na ito ay mas nakapagpapatahimik sa kanya kaysa sa anumang mahal kita. Habang pabalik sa kotse, ang kapaligiran sa loob ng kotse ay puno ng pagmamahal at matamis. Nagmamaneho si Liu Ruyan, nakatingin sa unahan. Ngunit bigla niyang sinabi sa akin nang walang pag-aalinlangan, magpakasal tayo. Tumawa ako at sinadya ko siyang tuksuhin, sino bang babae ang nagpro-propose? Sinulyapan ako ni Liu Ruyan mula sa rearview mirror at sinabi habang inaayos ang salamin, kung gayon, propose ka. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Hinawakan ko ang kaliwang kamay niya na nakapatong sa dashboard at tiningnan ang magkaparehong singsing sa aming mga kamay. Malugod kong sinabi, Liu Ruyan, gusto mo bang pakasalan itong walang kwentang basura maliban sa pagmamahal sa'yo? Hindi siya sumagot. Ngumiti lang ang mga sulok ng kanyang bibig, mas lalo pang lumalim. Ang aming kasal ay hindi naging engrande dahil ang pamilya Ye ay nabangkarote na at ayoko nang makita ang peking mga ngiti ng aking mga kamag-anak. Ang kasal ay simple lamang, sinaksihan ng mga magulang ng parehong partido at ilang malalapit na kaibigan sa isang maliit na restaurant. Nagpalitan kami ng mga pangako at singsing. Para kay Liu Ruyan, hindi niya nais na may iba pang makabahagi sa kanyang atensyon. Kahit sa isang sandali lamang ng pagtingin. Sa panahon ng aming honeymoon, lubos akong nabuhay sa isang buhay na tulad ng isdang tuyo na kumakain lang kapag inalok. Napagtanto ko na matapos maging ganap na tiyak ang aming relasyon. Ang kanyang pagiging maalaga ay tila nagbago sa isang sukdulang pag-aalaga. Nagbabago siya ng paraan. Upang lutuan ako ng masasarap na pagkain. Tahimik siyang kasama ko habang naglalaro ako. Tinutupad niya ang lahat ng aking kahilingan maliban sa kalayaan. Siyempre, sa kondisyon na hindi ako makikipag-usap ng higit sa 3 pangungusap sa anumang babaeng mas bata sa 8 taon at mas matanda sa 80 taon. Inakala ko na ang matamis ngunit nakapipigil na mundong ito ng dalawa ay magpapatuloy magpakailanman. Hanggang sa matapos ang aming honeymoon. Sa gabing iyon ng pagbabalik namin sa bahay, pagkatapos maligo ni Liu Ruyan, lumabas siya ng banyo at binigyan ako ng isang resulta ng medical examination na katatanggap lang niya. Sa kanyang mukha, mayroong isang ngiti na hindi ko pa nakikita, puno ng kaligayahan na may halong bahid ng kakaibang determinasyon. Asawa, congratulations. Magiging ama ka na.
Tinitingnan ang maliit na, halos hindi makilalang hugis sa resulta. Ako ay napuno ng pagkabigla, kagalakan. At ang bahagyang takot ng magiging ama. Ang iba't ibang emosyon ay naghalo na nagpatigil sa lahat ng aking napipigilang damdamin. Magiging ama na ako. Malakas ang naging reaksyon ni Liu Ruyan, nasusuka siya sa anumang kinakain niya. Mabilis din siyang pumayat, kasabay nito ang mas malala pang pagiging sobra-sobra ng kanyang pagdepende at kontrol sa akin. Hinihiling niya na hindi ako dapat lumayo sa kanyang paningin ng 24 na oras. Kailangan kong buksan ang pinto kahit pagpunta sa banyo. Nagsimula siyang magsagawa ng isang nakakatawang antenatal education. Bawat gabi bago matulog, marahan niyang hahawakan ang kanyang patag na tiyan, at sa tono na parehong matamis at puno ng babala, sasabihin niya, "Baby, maging mabait ka. Tandaan mo, ang tatay ay para lamang sa ina. Paglabas mo, bawal mong agawin ang tatay ko kay mommy, narinig mo." Nag-book din siya ng iba't ibang parenting classes, nutrition courses, at potty training. Ngunit lahat ng klase ay nasa bahay lamang, at ang lahat ng guro ay maaari lamang magturo ng malayuan sa pamamagitan ng video. At habang ako ay nag-aaral, si Liu Ruyan ay nakaupo sa tabi, kumakain ng prutas. Hindi madalas ang nakakaakit at seryosong gold medal male nanny na aking dalawang kaibigan. Si Wang Ze at Liu Kai ay narinig na ako ay malapit ng maging ama kaya nais nilang bisitahin ako sa bahay. Ngunit si Liu Ruyan ay tinanggihan sila sa pamamagitan ng usok ng sigarilyo sa kanilang mga damit. At ang mabaho na amoy ng mga single guys ay makakaapekto sa malusog na pag-unlad ng kanyang anak, kaya hindi niya sila pinapasok. Sa huli, pinayagan lamang niya silang makipag-video call sa akin, at limitado sa 5 minuto. Habang lumalaki ang tiyan ni Liu Ruyan araw-araw, ang kanyang pakiramdam ng seguridad ay lalong bumababa. Kadalasan ay bigla siyang nagigising sa gitna ng gabi at maingat na inilalagay ang kanyang kamay sa ilalim ng aking ilong. Upang maramdaman na ako ay humihinga pa. Nakikita ang kanyang unti-unting naninipis na mukha at ang malalim na itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, hindi ako naiinis. Sa halip, nakaramdam ako ng isang pakiramdam ng pagmamalasakit na hindi ko pa naranasan noon. Nagsimula akong magluto ng iba't ibang pagkain para sa kanya at gumising sa hating gabi upang imasahe ang kanyang mga paa. Gamit ang aking mga awkward ngunit taos-pusong kilos upang pakalmahin ang lahat ng kanyang kawalan ng katiyakan at pagkabalisa. Natuklasan kong nasisiyahan na ako dito. At naging nalulung ako sa pakiramdam na ito ng pagiging lubos na kailangan niya. 10 buwan na pagbubuntis, isang iglap, ang aming anak na babae ay ipinanganak sa isang araw ng nyebe. Siya ay parang isang jade carving, napakaganda na nakakaantig sa puso. Hawak ko ang maliit, malambot na sanggol, at pakiramdam ko ay pagmamay-ari ko ang buong mundo. Si Liu Ruyan ay nakahiga sa kama, tinitingnan kaming dalawa ng aking anak na babae, at mumiti siya ng masaya. Ang unang sinabi niya sa akin ay, "Tingnan mo, kamukhang-kamukha niya ako. Sa hinaharap, tutulungan niya akong bantayan ka." Sa tingin ko noon ay isa lang itong biro dahil sa kahinaan niya, kaya hindi ko ito pinansin. Akala ko ang kapanganakan ng aking anak na babae ay makakaagaw ng atensyon ni Liu Ruyan. Ngunit natuklasan kong lubos akong nagkakamali. Ang pangalan ng aming anak na babae ay Yanyan. Ang palayaw niya ay Nyanyan. Mula nang si Nyanyan ay nasa sinapupunan pa lamang, si Liu Ruyan ay nagsimula na sa kanyang mga paraan ng pagpapalaki. Binubuhat niya si Nyanyan araw-araw at paulit-ulit na sinasabi sa kanyang tainga, ang tatay ay pagmamay-ari ng nanay. Si Nyanyan ay pagmamay-ari din ng nanay. Kailangan nating bantayan ang tatay. Sa huli, ang unang salitang natutunan ni Nyanyan ay hindi tatay o nanay, kundi itinuturo ako at sinasabing may malambing na tinig akin, ang aking buhay. Mula noon, pumasok ako sa isang bagong yugto ng pagsubaybay ng 2 babae, bata at matanda. Nang si Nyanyan ay 3 taong gulang, siya ay naging ganap na head surveillance probe at a frontline sentinel ni Liu Ruyan. Kahit na tumingin lang ako ng mas matagal sa isang magandang artista sa bahay, o nag-scroll ako sa mga babaeng influencer na may magagandang hugis sa aking telepono. Kahit na tumagal lamang ng 0.1 segundo, si Nyanyan ay agad nasusugod na parang isang maliit na bala. Yayakapin ang aking hita, at pagkatapos ay isisigaw kay Liu Ruyan sa boses na maririnig ng buong pamilya. "Mommy, mommy," tinitingnan na naman ng tatay ang masamang babae. Dinala ko si Nyanyan sa playground malapit sa bahay. Isang mukhang bata na ina, marahil ay iniisip na mahirap para sa akin na mag-alaga ng bata ng mag-isa. Gusto niyang isave ang aking WeChat para sa hinaharap na pakikipag-ugnayan. Mas lalo pang nasasaktan ang puso. Bago pa matapos ang kanyang sinasabi, agad na binuksan ni Nyanyan ang kanyang mga braso, para siyang maliit na hayop na nagpoprotekta sa akin. Hinaharangan niya ako, sumisigaw na parang bata, "Huwag kang mananakit." May asawa na ang tatay ko at napakabrutal ng asawa niya. Yung batang ina na yon.
Napasalampak siya sa kinatatayuan niya, napilitang umiti, at nagtatakbong paalis. Minsan naalala ko pa ang buhay bilang isang binata, gusto kong lumabas kasama sina Wang Ze at Liu Kai para uminom at magkwentuhan. Pero sa tuwing magpapalit lang ako ng damit, si Liu Ruyan ay magbibigay ng masamang tingin kay Nyanyan. Sa susunod na segundo, si Nyanyan ay tatakbo papalapit. Niyayakap ang mga binti ko, habang pinipigilan ang ilang patak ng luha, at sumisigaw na parang batang nasasaktan. Iiwan na ba kami ni Papa? Saan pupunta si Papa? Hindi na niya kami mahal ni Mama. Sa ilalim ng kanilang perpektong kombinasyon ng pagbabantay, ang aking galawan ay mahigpit na nilimitahan sa bahay. Sa grocery at sa kindergarten ng anak ko. Sa kabila nito, nakakaramdam ako ng kakaibang kaligayahan. Sa bawat pag-uwi ko mula sa trabaho, palaging may isang magandang babae at isang maliit na babae sa labas ng pinto. Naghihintay sa akin. Pagkatapos mag-agawan sila kung sino ang unang makakakuha ng yakap ko. Tuluyan kong isinuko ang anumang pangarap tungkol sa tinatawag na kalayaan, at tanggap ko ang pagtanggap sa pagkakakulong na ito na masyadong matamis para huminga. Nagsimula pa akong isipin na ito na ang uri ng buhay na hinahanap ng isang lalaki. Sa gabing ito, habang naglalaro ako ng puzzle kasama si Nyanyan sa sala, biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa sofa. Nag-message sina Wang Ze at Liu Kai sa aming tatlong chat group. Laoye, lumabas ka, matagal na tayong hindi nagkikita. Habang tinitingnan ang mga salitang puno ng tukso sa screen ng telepono, ang apoy ng pagkakaibigan na matagal nang namatay sa aking puso ay muling nagliyab. Nagsinungaling ako gamit ang dahilan na kahit ako ay hindi naniniwala, baby, si Wang Ze ay tila nakipaghiwalay kamakailan at masama ang kanyang pakiramdam. Pupunta ako para samahan siya. Si Liu Ruyan, na nakasandal sa sofa na may face mask, ay nagsalita. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Tumingin sa akin na may mapagkunwaring tingin na may bahid ng panganib. Talaga ba? Umiti ako ng may takot. Umuwi ka agad, Papa. Tumakbo si Nyanyan, ang anak ko. Hinalikan niya ako sa pisngi at tinitingnan ako ng kanyang malalaking mata na parang kay Liu Ruyan na puno ng katinuan at kawalang kasalanan. Sa ilalim ng mga tingin ng ina at anak, maliit at malaki, tahimik akong umalis. Nagmaneho ako at nagmamadaling nagpunta sa address na ipinadala sa akin ni Wang Ze. Pagbukas ng pinto ng pribadong silid na puno ng ilaw, kami ay umiinom at nag-uusap. Ang silid ay puno ng ilaw at musika, napakalakas ng tunog. Nagtinginan sina Wang Ze at Liu Kai at napangiti. Hindi lumipas ang 1 minuto, at may 4 na kaakit-akit at magandang kabataan na babae na biglang lumitaw sa sofa. Ang isa ay nag-aaral ng sayaw na may mapangahas na katawan, ang isa ay nag-aaral ng yoga na may mahinahon at malambot na disposisyon. Ang isa ay nakasuot ng seda, ang isa ay nakasuot ng puting medyas. Nang makita ako ni Wang Ze, agad niyang inakbayan ako. Ang ilang babaeng nakikipaghalikan ay sumigaw sa aking tainga, Ginoo, kamusta? Mga kaibigan, di ba? Hanggang sa kontrolin ka ng iyong asawa. Sa wakas ay napalabas ka namin. Binyayaan pa namin kayo ng ilang mga babae para makapag-relax kayo. Sila ay mga magaganda mula sa Jiangsheng University sa malapit. Siya ang batang babae na nakasuot ng puting medyas na may malinis na mukha. Hindi siya lumayo, kundi itinulak niya ang ibang tao sa tabi niya at umupo sa kandungan ko. Mayroon siyang magandang bango ng pabango na agad akong bumalot. Tininala niya ang kanyang ulo at nagsalita sa tinig na nakapagpapalambot ng mga buto. Kuya, mukha kang kinakabahan. Uminom tayo. Hindi lang ako nagising, naging matigas ako at hindi ko alam kung saan ilalagay ang aking mga kamay at paa. Nagsimulang tumulo ang aking pawis. Hindi ako nakaupo sa malambot na sopa, kundi sa isang dekuryenteng upuan. Isang ideya lamang ang nasa isip ko, ang apin na inilagay sa akin ni Liu Ruyan. Hinahanap ko ang dahilan. Upang makatakas mula sa malambot na yakap na ito, ang pinto ng e-room ay biglang bumukas. Binuksan ito mula sa labas. Ang nakabibinging tunog ng musika ay parang nakapause. Nakatayo si Liu Ruyan sa pintuan, dala-dala ang kanyang anak na si Nyanyan, na tila inaantok. Ang mga mukha ng mag-ina ay parehong. Mayroon silang parehong matamis at nakakabaliw ng ngiti. Nagkusot ng mata si Nyanyan. Tinignan niya ako na nakaupo sa kanyang kandungan at nagsalita sa malinaw at matalinong tinig, salita-salita. Daddy, masama ka. Lumabas ka para makipaglaro sa ibang masasamang babae. Ang tingin ni Liu Ruyan ay madilim at mapanganib, tulad ng isang malalim na hukay. Naglakad siya palapit ng elegante, ang ngiti sa kanyang labi ay mas lumalim. Nagsalita siya ng mahina, asawa, kailangan mo ba ng tulong sa pagpapakilala? Ang biglaang pagdating ni Liu Ruyan at ng kanyang anak ay nagdulot ng matinding takot kina Wang Ze at Liu Kai. Ang dalawang duwag ay halos sabay na tumayo mula sa sopa. Ate, nagkamali kami. Si Yefan ang nagpumilit sa amin. Pagkatapos ay tumakbo sila palabas ng e-room na parang mga gumugulong na bola.
Ang tinatawag na pagkakaibigan ay biglang nawala. Ang apat na babae ay natakot din sa malakas at mabigat na presensya ni Liu Ruyan. Lalo na nang makita nila ang bata sa bisig ni Liu Ruyan, naintindihan nila agad kung gaano kalaki ang problema na kanilang ginawa. Sabay-sabay silang tumayo at humingi ng paumanhin. Pagkatapos ay naghintay sila ng parusa. Tanging ang batang babae sa aking kandungan na nakasuot ng puting medyas, marahil ay nabingi sa takot. Bago umalis, siya ay sumandal sa akin na parang hindi namamalayan. Pagkatapos, bumulong siya sa aking tainga sa malambing na tinig. Sige na, paalam na. Mabilis siyang umalis. Ang kilos ng nilalang na ito mula sa tribo ng Huashe ay parang pusporong biglang nagliyab na nagpasabog ng isang pulbura na napakadelikado na. Sa buong pribadong silid, kaming tatlo na lang ang natira. Isang patay na katahimikan ang namayani. Napadulas ako mula sa sofa, gumapang at gumulong patungo sa kanya at niyakap ang malaking katawan ni Liu Wuyan. Sumigaw ako ng may pagmamadali, asawa ko, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Nangako ako na hindi ko talaga alam. Sabi ko, yan, huwag kayong tumawa ng ganyan. Natatakot ako. Dahan-dahan lumuhod si Liu Ruyan na mayroon pa ring nakakalito ng ngiti. Nang aking ipagpatuloy ang pagmamakaawa. Narinig ko siyang nagtanong ng malumanay, asawa, hindi ka ba nagtataka kung bakit ako napunta dito ng napakabilis? Natigilan ako. Inabot niya ang kamay niyang may singsing at marahang hinawakan ang aking baba. Ito ay lubos na pagmamahal at lubos na pagkasira. Dahil ang paglalagay na ito ay inayos ko. Binigyan ko si Wang Zhe ng pera para maghanap ng kaunting kasiyahan para sa iyo. Nais ko lang makita pagkatapos magkaroon ng yanyan. Mas naging masunurin ba ang asawa ko? Tiningnan ko siya na hindi makapaniwala. Nagkunwari akong naalala at hindi makapagsalita. Ngunit sa puso ko ay bumuhos ang isang nakakatawang pakiramdam ng ginhawa. Si Liu Ruyan ay tila nasisiyahan sa aking reaksyon. Yumuko siya at marahang sinabi kay Nyanyan sa kanyang mga bisig. Mabuting anak, tama ba ang sinabi ni nanay? Mahal pa rin tayo ni tatay. Hindi siya nahalina ng masamang babae sa labas. Dapat ba natin siyang gantimpalaan? Hindi ko inaasahan na si Nyanyan ay napasimangot pagkarinig nito at tumalikod sa kanyang ina. Masama si nanay. Sinungaling si nanay. Nagsasadula ka para kay tatay. Ang maliit na batang babae ay kumalas mula sa yakap ni Liu Ruyan. Sumalubong sa aking mga braso, hinaplos ang aking leg, at nagpahayag ng may pagkayamot, ayoko na sayo.